karumal-dumal na ginawa nila. Ano po ba? Sino po itong nila na sinasabi ninyo at ano pong ginawa nila? Ma'am, tatlo lang naman ma'am yan eh. May nagpondo, salamat po sa nagpondo. Ang nagpondo po niyan, national budget. So kung national budget, hindi po galing local government. Salamat po doon. Pero nung in-implement na po nila, talaga pong hindi nyo mai-imagine itong itsura. Why? Nung una, ang sabi ng direktor ng DPWA sa kanyang interview kay Doris Bigoria, 1 billion per kilometer. Sila po ang may sabi nun, hindi po ako. Ngayon, kagabi, binabago na nila sa interview niya kahapon. 750 million daw per kilometer. Ma'am, hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko na mayroong 750,000 pesos per linear meter ng gano'n ang struktura. Ikalawa, ma'am, pilit nilang sinajustify na yun daw dike na ginawa nila. Kaya walang bakal. Dahil walang talagang bakal ng other side. Kaya daw po walang bakal dahil yun ang disenyo. Eh, dito pa lang, ma'am, mali na agad. Can you imagine, ma'am, a protection dike worth 750 to 1 million per linear meter na walang bakal. Kaya nung dumating ang tubig, which happened 2 weeks ago, was out. Tapos ngayon, pinipilit nilang i-justify bakit walang bakal. Alam niyo, ma'am, Australia's 2023, March 6, pinatitigil ko na yan. Pinatawag ko lahat ng contractors at DPWA. Sabi ko sa kanila, mali ang disenyo ninyo. Saan kayo nakakita 20 plus meters na puro buhangin. Ang kalaban natin, rumaragas ang tubig. Ituloy pa rin, ma'am, nila. Ito daw magiging boulevard, magiging road. Meron po ba, ma'am, flood mitigation project na ang inuuna mo yung aesthetics? Flood control, nilagyan nila ng mga street lights. Flood control, nilagyan, ma'am, nila ng buhangin sa gitna. Can you imagine, ano ang klase ng strength na kayang protektahan ng ganong klase flood control? Nasa wala pang isang bangkal na nipis ng semento, tapos puro buhangin at bato na 20 meters. Tapos lalagyan mo ulit sa dulo ng mga stone masonry work. Ibig sabihin mo stone masonry, ito yung nilahidan lang ng semento, nilagyan mo ng maliliit ng mga batong nagdakamao at sina ang flood control. I check the bakal. Kasi lumabas namin yung metal, yung mga bakal na nakalagay. Supposed to be flood control, ordinaryong bahay nga, ma'am, naglalagay tayo ng 16 mm. Naglagay sila 10 at 12 mm, ma'am, malaki pa yung hinilito. Paano mong kakayanin ng isang rumaragas ng tubig? I cannot understand at hindi ko rin mapaniwalaan paano ito pumasa sa kanilang technical audit, sa kanilang technical and quality assurance unit, pumasa sa inspection. Kaya ang akin, ma'am, ang akin ngayong conclusion, ito may isang grand design. Ang kontraktor kasi naniniwala ako, pag tama ang disenyo, gagawin na yan. At kung wala yung bukol, kung walang nakapatong, walang nakapaloob, hindi mamandadaya sila. Kasi may contractor's profit na talaga. Sa computation, ma'am, na ginagawa ng kahit anong program of work, mayroon na talagang contractor's profit kasi iniiwasan ng pamahalaan na mandaya supposed to be ang contractor. Kaya nilagyan na talaga ito ng contractor's profit. Ang ginawa nila, may contractor's profit na dinaya pa ng ganito. Why? Bakit? Dahil merong kailangang bawiin. Hindi pa sila nagbabayad ng tamang tax sa gobyerno. Alam niyo po ba nung Saturday, nahuli pa namin aktual ng pagnanakaw ng mineral sa ilog. Bakit? Pagkakakuha nila, pagkaka-unload, kukuha mo sila ng graba at buhangin dyan. At the front of the project, sisirain ulit nila. Yung project kasi bawal din, ma'am, yun na pag may existing project na, doon ka kukuha ng mga itinatambak sa loob. Nagtatambak sila without valid visa permit, walang delivery receipt, walang quarry tax. Sa kasalukuyan po, pinapa-inquest namin ngayon sa pulisya at sa piskalya yung mga nahuli namin tao. At ito'y 3 beses naman kami nakahuli. Hindi ko ito tinago sa kanila lahat ng aming mga disgusto, lahat ng ayaw namin. Noong 2024, I told the Regional Director, Arby Pacanan, July of 2024, sabi ko sa kanya, ito, kita mo, konting tubig siraan ang flood control project na ginagawa ninyo. I told him July 18, 2024. Hindi pa rin bang nila inayos? 1 year after, July ulit, nawasak ulit ang napakalaking portion.
At hindi lang ma'am ito isang portion. Several portions in different towns. Kung ito sa isang town lang, probably talagang malakas ang agos ng tubig. Pero since this happened in several towns, in different locations with varying strength at yung volume ng water, isang ibig mong sabihin nun, palpak ang disenyo, hinausaw ang trabaho, inabstandard nilang gawa, at overprice ang trabaho mo nila.